Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw at yata na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nalaman na nga ni Robert ang lahat kay Annalyn kung bakit ayaw ni Annalyn makasal ang nanay dinit niya kay Carlos, kaya naman, pinuntahan agad ni Robert sa East Springs Hospital si Carlos sa office niya. Nagulat naman itong si Carlos nang biglang pumasok si Robert na kung pwede silang mag-usap ni Carlos. Sabi naman ni Carlos, napadalaw ka RJ, anong kailangan mo? At dahil nga galit si Robert ay sinabihan niya si Carlos na ayusin niya ang pagtrato sa anak niya na si Annalyn. At tumayo naman si Carlos, sinabihan niya si Robert, bastos ang anak mo. At sinasagot-sagot niya ako. Sabi naman ni Robert, ayos ka rin na. Ikaw na nga ang may kasalanan tapos anak ko pa din ang sinisisi mo. Sabi naman ni Carlos kay RJ, bago mo ipagtanggol ang anak mo, alamin mo muna kung ano ang totoong nangyari. Dapat kasi magdidinner kami kasama si Lynette at ang anak mo, pero hindi siya sumipot at sabi niya kailangan niyang asikasuhin ka at alam ko dahilan niya lang yun para iwasan ako at ipahiya kay Lynette. Hindi ba yung pambabastos? Sabi naman ni Robert, tinungtahan niya ako dahil nag-alala siya sa akin. Sabi ni Carlos, sana tinawagan niya ako, andun kami naliitay sa kanya. Sabi naman ni Robert, hindi mo pa din siya dapat sinigawan dahil kung kaya mong gawin kay Annalyn ay kaya mo rin gawin kay Lynette. Sabi naman ni Carlos, bakit ko naman babastusin ang taong mahal ko? Alam mo RJ, kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis kasi di tulad mo na nawala na ng ospital, ako meron pa akong ospital na patatakbuhin. Kaya binalaan niya si Robert na huwag niyang pakikialaman ang buhay nila ni Lynette at ayusin mo ang buhay mo para hindi kayo naiisahan ni Moira. At sabay tumalikod na si Robert para lumabas sa office ni Carlos. Nang bigla naman dumating si Michael para itanong kay Carlos kung tuloy sila sa party mamaya. Tinanong niya kung anong nangyari kay Robert. Sabi naman ni Carlos medyo nagkainitan sila at pinakiusapan ni Carlos si Michael na kausapin si Robert. Kaya sinundan naman ni Michael si RJ. Tinawag niya ito at tinanong ni Michael anong nangyari sa inyo ni Carlos. Sabi naman ni Robert, Michael, huwag ka nang makialam sa problema namin. At saka kung iniisip mo na hindi pa ako nakaka-move on kay Lynette, baka ikaw kasi parati kang umaalandid sa kanya. Parang ikaw yata ang may hang-ups kay Lynette. Aminin mo sa akin na umaasa ka pa din kapag nagkahiwalay sila sa'yo mapupunta si Lynette. Hindi mangyayari yun Michael, kaya huwag ka nang umasa. Hindi naman umimik si Michael at nakita naman sila ni Annalyn na nag-uusap at nilapitan sila ni Annalyn, saka naman umalis si Michael. Tinanong naman ni Annalyn ang tatay Robert niya kung ano ang ginagawa niya dito sa East Streets. Tinitigan niya si Robert at sabi ni Annalyn, teka, huwag niyo pong sabihin sa akin na pinuntahan niyo si Doc Carlos at inaway niyo po siya. Hindi naman nakaimik si Robert at pinagsabihan siya ni Annalyn, bakit niyo po pinuntahan si Doc Carlos? Tatawagin na naman ako noon na sumbongera. Pero sabi naman ni Robert, anak, hindi maganda ang pakikitungo niya sa'yo. Alangan naman na manahimik lang ako. Sabi naman ni Annalyn, kaya ko naman ang sarili ko. Sabi ni Robert, di ba ikaw na ang nagsabi na wala ka lang kakampi? Kaya dapat talaga malaman ng nanay mo kung anong klaseng tao ang mapapangasawa niya. Sabi ni Annalyn, mag-aaway lang daw sila ng nanay Lynette niya dahil ang paniniwala niya ay mabait si Doc Carlos. At naniniwala siya na hindi kayang gumawa ng mali ni Doc Carlos. Kaya naman, pinaalalahanan ni Robert si Annalyn na mag-iingat sila palagi at bantayan niya ang nanay Lynette niya. At iba ang kutob ni Robert kay Carlos. Samantala sa office ni Carlos, nag-uusap si Michael at Carlos tungkol sa nangyari sa kanila ni Robert kanina. Sabi ni Carlos, gusto pa kasing maging relevant sa buhay nila, Lynette at Annalyn. Sabi naman ni Michael, intindihin mo na lang kasi. Hindi lang kasi si Lynette ang nawala sa kanya, pati na yung Apex. At sinabihan siya ni Michael, si Carlos na mag-iingat kay RJ dahil yan ay hindi titigil sa pangingialam. Sabi naman ni Carlos, hindi siya pwedeng makialam sa amin at hindi mangyayari yung nangyari sa'yo at hindi na nagsalita si Michael. Samantala sa restaurant habang nagdi-dinner si Giselle, Lynette at Don Pepe, nagtanong si Lynette kung hindi ba sila magsasampa ng kaso laban kay Moira. Sabi naman ni Don Pepe na baka pag ginawa nila yun ay baka balikan sila ni Moira at si Ubeng naman ang sampahan ng kaso. Kaya nagtanong si Lynette kung ano naman ang pwedeng ikaso ni Moira kay RJ. Sabi naman ni Giselle kung privilege. Kaya hindi na umimik si Lynette habang nakikinig siya kay Giselle. Sabi ni Don Pepe, ayaw na nilang maungkat pa ang nangyari sa inyo ni Ubeng at ayaw na din ni Don Pepe na maipit ang dalawang apo niya sa gulo. Kaya nagpasalamat si Lynette kay Don Pepe at Giselle. Maya-maya dumating na may itong si Moira sa restaurant at nagulat ang tatlo, kaya tinanong ni Don Pepe si Moira kung sinusundan mo ba kami. Sumagot naman si Moira kung sabihin kong oo.
Aangal ka ba kaya hindi makatiis? Si Lynette, nasabihan si Moira na wala ka na ba talagang galang? Sabi naman ni Moira, bakit ko naman sila gagalangin, kaaway ko sila. At biglang nilabas ni Moira ang daladalan niyang karton at binuksan ito sa harap nila. At tinanong ni Giselle kung ano yun. Sabi ni Moira, mga tira-tirang buto katulad yun na tira-tira ng Apex. At paalis na sana si Moira nang biglang tumayo si Lynette at sinabihan si Moira, nasa baba na nga sila, ano po ba ang gusto mo? Sabi naman ni Moira kay Lynette, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam ang ibig sabihin ng glow. Kaya biglang nainis si Lynette kay Moira at kinuha ang baso na may laman ng tubig at tinapon kay Moira. Sabay sabi ni Lynette, mag-glow ka mag-isa mo. Pero nasangga ni Moira ng payong ang itinapon ni Lynette sa kanya at sinabihan niya si Lynette na magsama kayong mga talunan at hindi pa ako tapos sa inyo dahil nag-uumpisa pa lang ako sa paghihiganti ko sa inyo sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Sabay talikod ni Moira. Dumating naman si RJ at nagulat siya bakit na andun si Lynette. Sabi ni RJ aalis na lang siya. Kaya sinabihan siya ni Don Pepe, andito lang si Lynette, aalis ka na. Tumalikod si RJ para umalis ngunit hinabol siya ni Lynette at tinanong niya si RJ kung bakit siya niya iniiwasan at kung galit ba siya sa kanya. Hinawakan ni RJ si Lynette sa braso at sinabihan niya to na sana kampihan mo naman si Annalyn kaysa kay Carlos. Nagulat si Lynette sa sinabi ni RJ kaya nang biglang nasaktan si Lynette sa pagkakahawak ni RJ sa braso ni Lynette at nakita niya may pasa ang braso ni Lynette. Tinanong ni RJ kung sinasaktan ba siya ni Carlos. Sabi naman ni Lynette na bangga lang siya kaya siya nagkapasa. Kaya mas lalong nagalit si RJ kay Carlos dahil pinagtatakpan ni Lynette lagi si Carlos. At naisip niya ang sinabi ni Annalyn sa kanya kaya mas lalong ikinagalit ni RJ at bigla itong umalis. Samantala sa East Ridge Hospital, tinawagan ni Annalyn si Harry para sabihin na pupunta ang tatay Robert niya sa party ni Doc Carlos. Sabi naman ni Harry, bakit okay na ba sila ng tatay ko? Sabi ni Annalyn, hindi imbitado si tatay sa party at sa tingin ko susugurin niya ang daddy mo kaya bilisan mo Harry, baka magkagulo sila. Kaya nagmadali naman on ride si Harry. Samantala sa bar kung saan binanap ang bachelor party ni Doc Carlos, papasok na ng restaurant si Robert ay agad niyang hinanap si Carlos at agad naman niya itong nakita kaya tinuntahan niya ito. Paglapit ni Robert sa lamesa ay tinawag niya ito at tumayo naman si Carlos. Nagulat si Carlos na makita niya si Robert at tinanong niya ito kung bakit nasa party niya ito dahil di naman siya inimbitahan ito. Sabi ni Robert, hayop ka, bakit mo sinasaktan si Lynette at sabay sinuntok niya si Carlos kaya natumba si Carlos. Gaganti sana si Carlos kay Robert noon bigla silang inawat ng mga tao sa loob. Sabi ni Carlos, anong pinagsasabihin mo RJ? Bakit ko naman sasaktan ang babaeng mahal ko? Sabi ni Robert, sinungaling ka Carlos dahil nakita ko ang pasa niya sa braso. Nagulat si Carlos sa sinabi ni Robert kaya sinabi niya kay RJ, huwag mo akong igaya sa iyo. Hindi ako katulad mo na manluloko ng babae. Ikaw ang nananakit ng babae RJ. Bakit hindi mo nalang tanggapin sa sarili mo na ako ang papakasalan ni Lynette kaya tigilan mo na kami. Umalis ka na dito at huwag mo na kaming guluhin. Sabi ni Robert, kapag nalaman ko na sinaktan mo si Annalyn at Lynette, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. At umalis na si Robert. Madami pa tayong aabangan sa tagpong ito lalo na sa mga susunod na araw. Dito lang sa Abot Kamay na Pangarap, huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.